Para sa mga Year of the Horse 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact messages para sa inyo. Ano nga bang maaring kailangan yung mapakinggan bukod sa mga manok na tumitilaok umagang-umaga. Tayo nga po pala ngayon ay live na live rin sa ating FB. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Pasensya na po sa ilang ingay na maaring marinig dahil daytime tayo ngayon nagbabasa. Para sa mga Year of the Horse, anong may iwan natin? Para sa mga taong ito ngayong taon 2024, message. Year of the Horse. We'll be straightforward. Kulang tayo ng ilang guidance. Anong may iwan natin para sa mga taong ito na maring makapakinig? Mga taong ipinanganak ng horse. May bumagsak na. Okay. Yes, ito na yun. The Nine of Swords, reverse. Ten of Cups, reverse. Okay. The Three of Wands, reverse. So, nakakakuha tayo ng ilang reversal cards. Two of Cups. Pero hindi man po ibig sabihin ito ay hindi okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Hierophant, the Three of Swords, Six of Pentacles, and the King of Pentacles. Okay. Year of the Horse. Ito parang nabanggit ko na rin ito in a way. Kung kayo nakapakinig sa ilang messages, parang this year, more on healing yung umaangat. For Year of the Dragon tayo ngayon, no? 2024, Year of the Horse, dadaan kayo sa recovery. Or maybe isang message po ito, na syempre pa, in order na totally mag-heal kayo, ano man yan, na pwede nyong pinagdadaanan. It could be physically, mentally, or even spiritually, na hindi masyadong okay. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Pero kung alam niyo naman sa inyong mga sarili na merong something na hindi nagbabalanse sa ngayon. Physically, ayan. Or emotionally. Eto na, i-claim na natin na merong recovery. Okay? Na magiging maayos ang inyong mga pakiramdam. Ayan. Bilang parang pinufungsoy tayo ng ilang tunog sa paligid. Blessing yan, guys. Okay? Pero anyway, the Three of Swords kasi, ayan. This one is in reverse na. Ayan, pakita rin natin sa camera. Isang indikasyon na may paggaling. Okay, may paghilom ng ilang sugat. Pero syempre pa, ito po ay something na bibigyan nyo ng atensyon sa inyong mga sarili. More on self-care, self-love ngayong taon para sa mga Year of the Horse. Nang inaalalayan ng mga sarili, okay? Na hindi kayo nasosobrahan kasi when it comes to money, dito tayo. Parang dito yung, umaangat yung sense of responsibility na kailangan meron kayong, syempre pa, meron tayong ma-achieve, meron kayong marating, or meron kayong makamit in life, na hindi imposible, na makapag-provide kayo ng sobra dito sa mga gusto nyong mapagbigyan ngayong taon, pamilya, or ilang taong mga nangangailangan sa inyong paligid. Pero yun lang, ibalanse sa part ng nabibigyan nyo rin ng tuon, or higit na tuon, okay, kung kinakailangan ang inyong mga sariling pakiramdam. Listen to your body, okay? Tanging kayo lamang ang higit na makapagsasabi sa part na ito. At wala tayong nakikitang kumbaga malalim na problema if bibigyan nyo lang ng TLC, ayan na tinatawag, tender loving and care ang inyong mga sarili at magiging maayos. Okay? Other messages, more on healing, or pagiging private nyo, low-key, but at the same time, maybe isang messages to na gaano man kayo parang kailangan munang magpahinga or tinatawag ng alone time ngayong taon sa paraan nyo na hindi pa rin nawawala yung init, okay, sa inyong mga buhay paggawa. Kasi merong magandang possibility dyan, merong magandang bunga na sabi ko nga dito makapagbigay kayo ng higit sa inaasahan nyo pa nga. So balance lang talaga. Work-life balance na hindi madali. Pero, mapangahawakan bilang Year of the Horse, diretso lang, manlalaban. Tatakbo kayo sa inyong mga buhay karera. Gaano man kailangan yung magpahinga. Again,
Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Kung sakali lamang na meron kayong maramdaman, this is the best year to take your health more seriously, okay? Seryosohin ang inyong mga nararamdaman, physically, mentally. Yun yung nakikita ko rin messages dito. Okay, umangat dito ang travel. Merong pag-travel para sa ilan. Mula dito sa ilang mga personal goal nyo or hangarin sa buhay. Andito ang 3 of Wands kasi. Maring kasama dito ang pamilya or kapareha, the 2 of Cups, kung saan nanaisin yung mas makabuo. Actually, andito na lahat, pamilya, kaibigan, at personal na kapareha, okay? Kung saan nanaisin, or maybe, pinufungsoy na, binibless tayo, Year of the Horse, ng ilang ingay sa paligid. Maybe isang message ito na, hindi lang yung sarili rin, syempre pa, ibabalanse sa ilang sektor ng buhay. Lalo pa kung nagkakaroon kayo ng ilang, ito napaka-normal, ilang detachment or disagreements sa relationship. This year, kahit sa isang punto lang ngayong taon, isang indikasyon na mas laliman yung bond, okay, yung bonding na pwede yung mabuo this year kasi yan yung maring, syempre pa, magpapalalim ng inyong connection. Diyan kayo higit na magiging balance. Okay, meron lang ilang delays when it comes to travel para sa ilan, especially for those na nag-ayos ngayon ng inyong mga, sa mas practical, papers, documents, travel documents ba ito? Anything related sa, pwede rin about legal issues, ganyan. May ilang glitch, pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga, magkakaroon ng, balance lang. At yung paghihintay, yung waiting game na hindi madali, pero it will be worth it. Kailangan nyo lang pagkatiwalaan yung bawat proseso na pwede nyong pagdaanan ngayong taon. Other indication, kasi meron ako nakitang magandang possibility when it comes to money. Kung anito talaga yung puso nyong mapagbigay, Year of the Horse, ngayong taon. Wala namang masama, lalo pa dito ang goal nyo. Pero magtitira pa rin kayo, sabi ko nga, okay, para sa inyong mga sarili, kasi baka meron ditong part na masobrahan or makulangan. Ganun lang yun. Pero, wag palabas ng palabas, okay? Kasi baka, yes, meron yung magandang flow, pero ikaw naman itong Shopee ng Shopee, ganun. Or, kung hindi pa rin mag-apply yun, meron parating na pera mula sa ibang tao kasi, okay? Kung meron kayong hinihintay na income or pagkakautang, reversal tayo every time. Kung kayo itong merong pagkakautang, i-claim na natin na ito'y mababayaran. Okay? Financially, merong recovery. Kung doon natin i-regulate ang mga bagay-bagay. Laliman din, andito rin yung pagdating sa inyong connection, sa inyong mga faith. Parang iniiwanan tayo. Lalo pa kung andito pa kayo sa proseso ng healing, kasi iba-iba naman po tayo sa part na yan. Kumbaga, wala kang ibang makapitan. Lagi yung tatandaan na, sabi ko andito ang kaibigan, umaangat yung sector ng pamilya at kapareha, hindi kayo nag-iisa. Lalo pa sa mga panahon na pakiramdam nyo, kayo'y nag-iisa. Merong suporta, guys. Ayun, pakita natin. Okay? At kung talaga kasi sa realidad, wala akong ideya para sa lahat, tayo po ay general message. Baka talagang nag-iisa. Lagi yung tatandaan na meron kayong gabay. Parang, eto, siya, okay? Siya lang yung ating makakapitan. Ang ating faith, ang ating nag-iisang creator, maging ano pa man ang inyong religion, kapit lang kayo sa kanya. Okay? At, sabi ko nga, tutuloy lang dahil merong magandang pag-usad ngayong bagong taon. Year of the Horse. Okay.